Ano yung command? Give. Pag di mo binigay, kakasal. So dapat, sa isang lingkod ng Diyos, pag hindi nakaka-attend ng gawain, dapat nababangalo. Nakakalungkot na maraming lingkod ng Diyos, no, man na lang sa kanila ang hindi pag-attend ng gawain. They are not aware that they are sinning. Kaya yung Kristiyano, yung Christianism, ang bagal. Amen. Ako noon, aktivista. Akala ko, tama. Pero pag-re-redeem ko pa rin. Siguro kayong lahat tumaan doon na imbis na sumunod, nauna yung pag-re-redeem. And but God delivered me in that moment. Joshua 1 verse 18 says, whoever rebels against you and does not obey it, whatever you may command them, we will put to death. Destroy. Kung susundin lang natin itong mga batas, ang tao lang, maputang impyerno. Amen. Amen. So saan nagsimula yung sin? Kasi marami ngayon pag sinairan mo ng kaso. Karamihan ng very primary question from there to us. Pastor, brother, sister, kung merong Diyos, bakit nagtataganito ang mundo? Patayan doon, pandemic, sakit, sakuna, mga inosenteng bata na mamatay. Asa ng Diyos? Paano natin ito sasagutin? Ang hirap, di ba? Kung merong Diyos, bakit? That's why we know what is sin. Kasi ang nabiblame lagi, yung Diyos na matuwid. Ngayon, ano natin sagot? Kapatid yung tanong mo, ang sagot, because of sin. Nang dahil sa kasalanan. Amen. Amen. Isaiah 14, alam natin lahat. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to the heavens, I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned in the mount of assembly on the utmost heights of Mount Sampo. Sino to? Satan. Satan. Amen. Mga kapatid, siya si Lucifer, renamed Satan. Amen. And Satan was renamed and he brought the same sin. Saan dinala? On earth. Sa Garden of Eden. Sa Genesis 3 verse 1 to 5, kung mapapansin natin dyan mga kapatid. Amen. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals of the Lord had God. He said to the woman, did God really say, you must not eat from anything in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit that is in the garden. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will not certainly die, the serpent said to the woman. Why? For God knows that when you eat from it, eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Anong napansin niya? Eto, the same trick, the same bait, the same strategy of the old Lucifer. The old enemy, same pattern. Ano yung gusto ng tao? Siya yung Diyos ng kanyang buhay. Walang pakialaman, buhay. Hindi lang yan sa mga unbelievers. Marami din yan. Bakit alam mo, Pastor? Meron din yan sa abroad.
Meron din pa niyan dito. Madami. Ano yung offer ni Satan? You will be like God. Subukan niyo. Nag-evangelism tayo sa Dubai. Kami nag-evangelism sa Abu Dhabi. Pulport at tabihan na. Pag nag-evangelism kayo, subukan niyo. Ito yung share niyo. Balik ko rito puno to. Offer mo yung be like God. Pero yung gospel, hindi ka. Yung gospel, isuko mo yung buhay mo. Amen. Kaya huwag kang magtaka kung mabagal. Kasi yung offer mo, tunay. Amen. Pumunta ka sa malaking church, ikaw yung offer. Entertainment. Kaya habang buhay pa, balik-balik yung pastor, ini-entertain yung mga kambing. Hindi Kaya to. marami. Maganda yung offer eh. Isipin mo yung offer na yan. Sino hindi niyang papalit? Magiging Diyos ka. O pag Diyos ka, ikaw yung nasusunod. Tama mo ba? Di tama. Sarili mong buhay mo. Gusto mo, gagawin mo ko. Wala pa. Maluwag na daan. Maluwag na dito. Diyan po nagsimula yung kasalanan. Ano yung 3 types of sin? Number 1, inherited sin. Mula noon, ang kasalanan ay naipasa sa linghay ng mga tao. Ano gusto mong sabihin? Sa madaling sabi, namana natin ang pagkakasala ni Adan at ni Eva. Sino na naniwala doon? Amen. Romans 5 verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and that through sin, and this is why death came to all people. Because. Anong gusto mong sabihin? Nung nagkasala si Adan at si Eva, yung pagkakasala niya, tao. Bakit? Kanina napag-usapan natin na yung ang kasalanan ay pagbalda sa batas. Tama po ba? Noong panahon after Adam, wala pa namang batas eh. Saan nangyari yung batas? Sa loob Moses, sa Mount Sinai na. Tagal na panahon na. From Adam to Moses, wala kang batas. Pero andyan na yung kasalanan. So mga kapatid, alam niyo dito, when Adam sinned, his inner nature was transformed by his sin of repentance. Yung image ni Lord na ginamit para i-create yung tao na corrupt. That's the fall of man. Yung body natin is corrupt. Laging kontra sa Diyos. Anong pangalan ni kapatid na nagla-live? Kathleen. Jeje. Yeah. Matagal ka na po ba naging Christian? Ayan. 5 years ago, di ba lagi ka naman kontra kay Lord? Yun yung kurang. Ang gusto natin masunod yung laman. Ang sabi sa Romans, yung laman laging kontra sa Espiritu. Hindi yan magkakasundo. Yun yung corrupted tayo. Amen. Romans 8 verse 7. The mind governed by the flesh is hostile to God, enemy. It does not submit to God's law, nor not it do so. Kaya yung tao pagod na pagod. Bakit pagod? Isipin mo, kalaban mo yung Diyos. Hindi ka niyan mapagod. Kalaban mo nga lang yung boss mo sa trabaho, nakaka-stress na. Ay yung Diyos pa kayo kalaban. Kaya ayaw magpasakot. Laging kontra. Ang tawag natin dyan is the depravity of man. From Romans 1, makikita mo ang kasamaan ng tao. Ako may tatlong anak.
namanmanan ko yung paglaki nila. Yung bunso namin 1 year old, turuan mo ng tama ang ginagawa mali. Kita niyo tigas na lang. Tigas. Noong isang araw, nagmagawa ko ng sermon, paano namin, ang kulit niya, ginagawa ko sa palo, nilagay ko yung pamalo. Behave, nilagay ko pamalo sa gilid. Kaya ko ganun, hawak na yung pamalo, ginagano na yung ating niya. Even David lamented this condition of a fallen human nature. Sinabi ni David, Psalms 51 verse 5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived. Wow! Hindi pa pinapanganak si David, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay, makasal. Kaya titingnan nyo, akala nyo si David lang yung babaero at si Solomon lang. Nagpana lang si Solomon kay David. But he was old, a man after God's own heart. So, anong gustong sabihin? But yung worship leader anointed, ano pangalan ka pa din? Jill. Jill? Jill. Jill! Praise the Lord. Gamitin ka ng Lord mighty. Hallelujah. Hallelujah. Si Jill, ang gustong sabihin dyan, hindi pa nagkakasala, makasalanan na. Tanggap mo yun? Pero pag sinabi mo sa ating hindi yung tanggap. Pag yun sabihin, makasalanan ka, niya sasama sa'yo. Kaya sinasabi ng Word of God, nasa sinapunan. Wala ka pang ginagawa, Jill. Makasalanan. May dinidiscuss ni Pastor Ben. I want you to realize yung kasamaan ng tao. Naimbis na. Tayo, parang mandiri, mangamot. And that will drive you to share Jesus Christ. I want you to realize the depravity of man so that you realize the necessity of a human soul that needs Christ, dear Savior. Kasi pag di nyo maintindihan ang kasalanan, hindi nyo ma-realize, hindi nyo mabavalue kung gaano kahalaga ang isang kaluluwa. Alam niyo ba kung gaano kahalaga isang kaluluwa? Pinag-aagawan ng hindi. Kung kahalaga ang isang. At lahat tayo dumaan doon. Dati andun tayo sa dilim. Praise God. Ngayon, andito na tayo sa diba? Dati chismosa. Ngayon, konti na lang. Di ba? Please. Praise the Lord. So Romans 5 verse 8 says, Romans 5 verse 8. Pasahin nga natin. Nandun Romans 5. Yun. 18? 5:18. Romans 5:8 says, and this is how God demonstrates His love. While we are still sinners, Christ died. Ano gusto mong sabihin? 2024 years ago, hindi pa naman buhay si Pastor Ero. 44 pa lang po. 2024 years ago, sabi dyan, while you are still sinners, Christ died for you. Hindi ka pa pinapanganak. Hallelujah, makasalanan ka ng pala. Mas matigil pa rin sa natin ni David. Ako na sa sinapupunan, eto. Namatay si Kristo, hindi pa pinapanganak yung makasalanan. Paul, gusto sabihin, bago pa siya ipanganak, alam na, makasalanan. Kailangan ng tao ang tagapagligtas. So number 1, inheritance. Napaanan natin. Yung likas na makasalanan ng tao. Kaya pag sinabi mo, Pastor, ang chance magbago yan. Matataw na. Sasabihin sa kapatid, mas malala ako dyan.
Amen. Adi, Usher, user, ibisla, pangalanan sa pastor na ako. Pero binagawa ko niya. Amen. And the same God nagmababago siya. Hallelujah. Praise God. Kayong Panginoon. Amen. Yung kapatid mo, katabi mo, pagkatsada mo yan. Hindi pa tapos dyan si Lord. Amen. So number 2 type of sin, personal sin. Ito yung nakukumit natin every day. Sa mga unbelievers, yung personal sin natin, mga unbelievers, pagbabayaran nila. Amen? Which is death, kamatayan. However, sa ating mga believers, later we will see anong mangyayari sa ating mga personal sin. Number 3, type, imputed sin. Ano meaning ng imputed? Romans 5 verse 18. Consequently, ang kasunod, just once one trespass resulted in condemnation for all people. Kanina pag-aralan natin, kasalanan ni Adam, napunta sa atin. So also one righteous act resulted in justification and life for all. Praise God. That's the good news. Yung isang pagkakasala ng isang tao, napunta sa lahat. Yung isang righteous act ng tao, napunta sa lahat. Amen. Ano daw? Yung pagkakasala ni Adan, si Brother Jay, pagkakasala mo na rin, tatap mo yun? Eh, siya yung kumain ng apple eh. Tintang mo sa akin. Di ba? Tatap mo yung nanay na niya? Yung katigasan ng ulo ni Eva, kasalanan mo? Dapat eh, unfair naman ata, Pasko. Unfair si God? Tinignan mo, di ba? Pag siyempre sa pinignan, unfair si God, kasalanan ni Adan. Bigay mo sa akin, Pastor. Dapat eh, ito mas matindi. Yung parusa ng kasalanan ni Adan na kamatayan, parusa din na napunta kay Brother J. Pastor, mas matindi na yung Pastor, para di na tayo niya makakasunod. Kanina, kasalanan binigay mo sa akin, ngayon pati yung impyerno ibibigay mo sa akin. Kasi pag di na maintindihan ng tao, hindi nila matatanggap si Kristo. Hindi nila kailangan si Kristo kasi ang tao feeling perfect. Feeling matuwid. Tanungin mo, paano ka punta langit? Paano makakasabi punta ka? Siguro, Pastor, punta langit kasi kumain ka. Wala naman puti-puti. Sinasagasa ang tao. Tama, nalating niya. Pero una yung sinasagasaan yung Diyos. The moment na yung buhay mo hindi para kay Lord, sinasagasaan. Just bakit? You are created for His pleasure, for His glory. Pag narinig mo sa isang tao, magaling ako, lahat na lang, ako. Sinasagasaan ng Diyos. Dapat siya. Sino may mga anak? Pag nakikita mo yung anak mo na, sarili mo na, yung galaw mo, nakakatawa. Ganon yung pag-create sa atin ni Lord. Na yung image niya, nung mas maraming image siya nakikita, matutuwa siya. Siya yung gusto niya, subdue and fill the earth. Na mapuno yung earth ng kasing imahe ko. Pag nakikita ko yung bunso ko, natutuwa ako. Lalo yung panganay namin, yung siko niya, parehas ng siko ko. Eh kung ikaw nag-create for you na kagaya ng image niya, tapos naging kurang, matutuwa. Yan. Yun yung dapat natin maintindihan. After Adam sinned, everyone is subject to death. Wow. Kung merong good news, ito yung bad news. Ang lahat ng tao papunta sa impyerno. Sabi ko sa nag-evangelism kami, okay ka na tayo dyan. Contented ka na dyan na lahat tayo papunta ng impyerno. Hindi, Pastor, hindi. Basta po, kaya dapat kailangan natin mananap ang good news.
Ang pagitan ng good news at bad news, tama lang naman. For the wages of sin is death. Tama. But the gift is free. Pero maraming taong ayaw bigyan niya ng chance. Amen. Bago pa man ibigay yung batas ni Moses, people are already subject to it. Bakit? Oh, let's review Exodus. Sino nakaalala ng Exodus? Exodus means ex, palabas. Exit, extra. Amen. Yung Exodus, paglabas ng mga Israelites, 2 million Israelites in Egypt. Amen. It pictures, deliverance, freedom, ang madaling salvation. Tama po ba? Free from the bondage of sin. 400 years andon is made. Paano salvation, Pastor? Akala ko yung salvation, pagpasok ng promise na, kung meron ka ka, pagpasok ng promise na. Yung promised land ay yung buhay ng pagiging born again. Amen. Hindi mo matitaste, mawitness yung beauty, yung goodness nitong land which is flowing of meat and honey. Dapat yung born again. Yung paglabas mo Sa Exodus, sa Egypt, marami tayong mga Egypt dati. Egypt symbolizes sin, slavery. Nung pinalaya tayo ni Lord, yun yung salvation natin. Pagtawid, mga Israelites sa Red Sea, that symbolizes palapan niya. And after 50 days, Mount Sinai, tama po ba? Doon ibinigay yung law. So salvation muna, water baptism, then susunod ka kay Kristo. Huwag mong babalik na rin impyerno ka, kapatid. Nabatas muna, susunod ako para mapuntang langit. Kita mo, mula sa Sinai pabalik Egypt, impyerno ako. Kita mo. Sinave ka ni Lord, dineclare mo public si Jesus Christ, and you have the Holy Spirit, and that's the time you can able to do God's command. Without the Holy Spirit, kapatid, hindi mo magagawa ang Ginoo. Magawa mo man yan, self-righteous. So, malinaw. Malinaw na. So, salvation, baptism, no, wala pa yung Lord Moses na una yung salvation. Kung kaya sa umpisa pa lang, merong problema. Ano yun? Ang problema? Sin problem. Narinig niyo na yan? Sin problem. Buksan mo yung Bible, ang problema, kasalanan. Sa simula pa. Nung wala pang kasalanan, ang ganda ng buhay ni Adan at Eva sa garden. Pangalanan mo to, kung ano matawag mo dyan. In the cool of the day, bababa si Diyos. Okay, pag-fellowship, kaya Adan. Ang ganda no? Sana all. Yan yung gusto kong sana all. Amen. Ang sin problem, merong isang banal na Diyos at makasalanang Jill. Paano mo ngayon i-re-reconcile? Hindi pwedeng maghalo ang balat sa uban. Hindi pwedeng maghalo, hindi pwedeng mag-reconcile ang banal na Diyos at makasalanang Aaron. Kaya kanina yung binasa nating text, ang ganda na sana. The Lord. At yung moment na lumagpas si Lord, nakita lang ni Moses yung likod ni Lord sa lakas ng Mount Sinai. Amen. Abounding in love, maintaining. Pero sa verse 7, ang ganda na sana. Yet, He will not leave the guilty unpunished. Hindi pwedeng may banal na Diyos, inignore lang, inusinti lang. Sabi niya, I will not leave the guilty unpunished.
Ano yung hatulan? Yung kasalanan o yung makasalanan? Yung makasalanan. Oh, merong deceit dyan si Satan. Narinig niyo na yan? Ang deceit ni Satan, God hates sin, not the sinner. Sino nakarinig na? Yes. Yes. God hates sin, not the sinner. Amen. Mali yung kapatid. That's the deceit. That's biblical. Sino yung tatapon sa impyerno? Yung sin o yung makasalanan? Makasalanan. God hates the sinner. That's why He said, I will not leave the guilty unpunished. Hindi ko haya na yung makasalanan. Hindi papa. Hindi anak. Amen. Psalms 5 verse 5. The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. Tunutog na sinabi mas ito. Mali yung nakarinig ko na God hates the sin. God hates The sinner. who means yung tao. Galing ni Satan. Kaya pag sinabing God hates the sin, God loves the sinner. Galing ni Satan. Hindi niya naman i-twist. Hindi niya naman i-destroy yung kasalanan. I-twist niya lang ng prophet. 1% lang. Okay na, iba na. Okay na sa tao. Mahal ako ng Diyos. Ay, yung kasalanan ko lang naman. Ayaw niya. So, yung tao na yun, patuloy sa... Galit si Lord sa kasalanan ko, hindi naman sa akin eh. Apa niya? Ganon si Satan kagaling kapatid. Crafty. Puso. Magulang. Amen. Psalms 11 verse 5. The Lord examines the righteous, but the wicked, those who love violence, He hates with a passion. Okay, mali lang. Galit si Lord sa sinner. God hates John 3 verse 36. O yun, Old Testament yun. Ngayon, New Testament. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya kung may narinig tayo, you have to compare it to the Word. Ang pagiging Kristiyano hindi yung opinion ko. Akala ko. Sa tingin. Kapatid, respect your opinion ng pananaw mo. Pero pwede ba tayo mag-agree? Balikan natin ang sinasabi. Amen. Amen. So ngayon, mag-agree kayo sa akin that God hates the sinner. Amen. Kasi, ang hindi daw tumanggap kay Kristo, hindi naman pala tayo kay Kristo, yung wrath of God. Kaya merong impyerno. Gustong sabihin, hindi merong impyerno kasi wala din yung Diyos, no? May impyerno kasi yung puot. May disit na lang kasi. Wala si Lord sa impyerno. Wala. Puot nga ni Lord yung impyerno. Yung galit na yun. So kaya lang kapatid, kanina meron tayong problema, sin problem. Ang problema na naman ngayon is, kung matuwid ang Diyos if God is just, how? How He cannot forgive? Paano niya tayo mapapatawad in the same time matuwid pa rin siya? Tama po ba? Kasi sabi sa Romans, sa Proverbs 17 verse 15, ang umahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan ay kapwa kasalanan. Romans 4:7 says, blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are forgiven. Anong gusto mong sabihin ni Pastor? Ganito yung kapatid. Sa mga bayan natin, kung merong judge na nasusuhulan, napawala yung suspect, yung biktima, yun yung naparusahan, matuwid ba yung judge? No. Yung judge natin matuwid. Yes. Okay, sabi niya,
Paparusahan niya yung kasalanan. O bakit pabutang langit kung makasalanan ako? Imbis na yan. Matuloy pa rin ng Diyos. Hindi natin, hindi matuloy. Kasi sabi niya kanina yung makasalanan, paparusahan. Pinagpala si Sis G pagkat pinatawad na ang kanyang mga kasalanan, sabi sa Romans 4:7. How does God cover sin? Yung parang wala lang. Yung pinatawad, parang wala lang. How can God truly be just all the while justifying wicked? Paano siya magiging matuwid kung basta na lang pinatawad yung makasalanan error at ngayon nag-preach na? Tapos sasabihin mo, yung Diyos matuwid. Tapos siya nag-preach makasalanan. Amen? Kapatid, how He did it? He did it in His Son. All men must die and suffer it eternally, the wrath of God. God becomes a man and live perfect life that no one can live. He goes on the tree, on the tree. God imputes the sin to His people upon His Son. And every sin of God's people that day on Calvary was punished. Every sin of mine and yours was punished. As Christ was abandoned by God and crushed under the wrath of His own Father. Naintindihan ba natin yung gospel? Ito ba yung gospel ngayon na umiikot sa buong mundo? Or prosperity gospel? Ito ba yung naririnig natin gospel? Na merong matuwid na Diyos para matuwid pa rin siya na sa the same time, pinatawad ka niya. Pinadala niya ang kanyang anak. At ang lahat ng kasalanan ng mundo, inilagay niya sa kanyang anak para kanyang anak ang maparusahan ng kasalanan mo. Kasalanan. And that satisfies the demand of God's justice. Tama po ba? Naparusahan yung makasalanan? Yes. In the person of Jesus Christ. At napatawad ka. Palapakan natin. That is the gospel of Jesus Christ that I know. Hindi yung gospel na repeat after me, you are saved. Tatanungin ngayon ni Satanas, Diyos, yung Pastor Errol na yung nagpipraise ngayon sa tira, kasalanan yan, di ba? Nag-adi po siya, user activist akong ano-ano na, Pupal Errol, Pupal Errol, Ayan sa ano sasabihin niya? Bakit niya nag-preach siya? Ano sasabihin niya? Satanas, tumingin ka doon sa krus ng Kalbaryo. Yung lahat ng inakasama mo dyan sa tao na yun, bayad na ni Kristo. Palapakan. That's the gospel that I know. Mga kapatid, kaya makikita natin. Within 3 centuries, yung mga nauna sa atin na lingkod ng Diyos, napatay, pinaparusaan, pinibitay, patiwari, nilalagay sa kumukulong mantika, nilalagarit ng. Pero while they are suffering on that, they are praising the Lord. Why? Nakita nila itong gospel that is worth sharing. Kahit mamatay sila, ma-share ang gospel na. Bakit? Yung gospel, naiintindihan na dati ka ng patay. Minareglo ka. Lupos ka. Naalala niyo yung Garden of Gethsemane? 3 times Jesus Christ asked the God of God, Father,
if possible, take away this cup from me. Bakit? Masakit. Mawalay. Ang pinakamasakit yan. Yung mawalay ka sa Diyos Ama na forever since. From eternity to eternity. Kasama mo siya dun sa langit. Yung fellowship of the Father, the Holy Spirit, and Jesus. Ang saya nila. And one day, Jesus, the second person of the Trinity, left the halls of heaven. Iiwan niya yung langit. At mararanasan niya yung kapatayan pag-i-install suffer ng dahil sa'yo. Kita niyo yung sakripisyo ni Cristo. Pag na-realize niyo mga kapatid, that gospel is not an additional part of your life. Maraming Kristiyano ngayon nalaman yung gospel, ininagdag lang sa buhay. Kaya hindi nagagamit mahintili sa karya ng Diyos. That gospel is not an additional part of your life. It must be an exchange of your own life. May alahas. Ibang alahas ko. Silang lagon. Ganyan, dumati ang panahon, wala akong pang lubos. Tinubos ni Pastor Paul kasi blessed na blessed. Kanino na yung alahas? Kanino na yung alahas? Na nagtubos na mabuhay. Kung naniniwala ang Kristiyano na tinubos siya ni Cristo, dapat ang buhay niya hindi na sarili. Si Cristo lang. So bakit marami pa rin Kristiyano nagsasabing walang pakialaman? Buhay. Sakakan. I-chat ni Pastor, pinag-pray ni Pastor. Nangyari namin na mati ako. Sinso na. Si buhay. Madali lang maging sabihin Kristiyano. Pero sabi ni Kristo, you will know them by their fruits. Sino nakapanood? Sino nakapanood ng Passion of the Christ? Natanong niyo ba sa sarili niyo kung nilalati ko si Kristo? Sino naglalati ko? Sino naglalati ko? Romans. Natanong niyo ba kung napanood natin? Anong relasyon itong Roman soldier sa kalikasan ko? At napanood mo, ang magagalit ka sa Roman soldier, tama mo ba? Pinaparusahan si Kristo. Alam niyo ba yun? Pero alam niyo mga kapatid, pag inaral natin yung gospel. Sabi sa Isaiah 53 verse 10, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. Praise the Lord. Ginamit lang pala yung Roman soldier. Pero sino may kagustuhan? Si Lord. Yung Diyos Ama. Eto ba yung narinig nating gospel? Na naliligtas na ka. It is God's will to crush him because he suffered. And though the Lord makes his life an offering for sin, surely this is Jesus Christ. He will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper. In his hand. Nang dahil dyan, ikaw ngayon, pinagpala ni Diyos. So may naiintindihan natin yung lati ko na yun. Hindi yung galit na. Yun yung galit ng Diyos Ama sa makasalanan. Na dapat ikaw at ako ang makaranas. Pero inilagay niya sa kanyang tutong na para tayo Maligtas. Amen. Hallelujah.
before the world began. Ito, Jesus. And at that night, He's starting to experience the abandonment of His Father. And all the sins of the world is imputed in Him. He will become first. Alam niyo yung first kay Adan at Eva na nagsasabi. Yung curse sa tao na makasalanan. Noong nakapitan si Kristo, nakapako sa krus ng kapal. Hindi lang sin yung inimpute sa kanya. Lahat ng curse. There's more! Igay kay Kristo. Aray ikaw ay pagpalain. Sabi sa salita ng Diyos, kung sino man ang pinako sa kaaway, Maria Chris. kapatid, sa Abu Dhabi meron akong favorite exchange. Al-Baden. 10 lang ang charge kahit magpadala ka. Praise God. Pang-ani mong padala, libre. Pero sa paglilingkod ko kayo, sa pagkakilala ko kay Kristo, meron palang mas the best na exchange. That exchange happened 2,024 years ago on the cross of Calvary. Na yung kasalanan ko, yung sumpa ko, lahat na punta kay Kristo para ako magkaroon ng buhay. And that JP MC. Itong word ni Lord ngayong hapon. Praise God, very time. Pupunuin ko ni Lord. Kaya ito yung dala-dala yung pastor. Passion for souls. Kaluluwa. Alaga. Hindi mo alam sino yung pinili. Hindi mo alam kung sino pre-existing. Hindi mo alam kung sino ang ililigtas ni Lord. Kasi tanggapin natin sa merong pinili. sa una pang is predestination. Pinili may tinawag. Pag Hindi natin alam. we need to preach the gospel. Akala sa Magtas. Kasi alam ko may pinili sa Kung sakali nilagyan ni Lord ng marka ka sa likod, yung mga pinili niya. Anong gagawin ni Pastor? Pero iisa-isahin ko. iisa-isahin ko ang tao sa alwana, itataas ko yung t-shirt, hanapin ko yung marka. Pero hindi na. We need to preach Jesus. Preach Jesus. And the work of the salvation is the work of the Holy Spirit. Dali niyo itong gospel na to. The greatest exchange happened in the human history. Na ikaw dapat ang nakapako. Ngayon, praise God, mas madali ang magpasalamat kaysa nakapako. Mas madali ang mag-set up nito kaysa nakapako. Mas madali ang mag-drive mula Abu Dhabi papunta kaysa sa nakapako, kapatid. Hallelujah. Mas madali ang mag-evangelize kaysa ikaw yung yun yung ating dadalhin sa Panginoon. Nothing to lose. Yes. We are all victors. Tinapos. Isi-share na lang. At yung product pa naman, hindi ka naman mapipresyon. Kasi si Lord ang nagliligtas. If you will see in Acts 2, God is adding their numbers daily who is being saved. Si Lord ang nagdaragdag. Amen. Ang trabaho natin, preach. Gospel. Preach. Huwag mong pilitin. Huwag kang magmadali. Huwag mong agawin ang opisina ng Holy Spirit. Nabahuin mo yung Great Commission. Ang sabi ni Christ, napakalinaw.
preach the gospel. Amen. Mga kapatid, ito yung kanina. The sin human committed every day to the unbelievers, they will pay the penalty, which is the impersonal sin ng mga unbelievers. Ang kamatayan, ang kabayaran. For us believers, we have been freed from eternal penalty of sin. Maraming Kristiyanong nagdadot pa rin sa kanilang kaligtasan. Merong mga katuruan yung kaligtasan na mawala. Babalik. Sabi ko, engineer ako. Kung gagawin ko yung graph yung tuloy-tuloy nyo, ganun. Ligtas, impyerno, ligtas, impyerno. Sabi ko, kung nawawala yung salvation, hindi yan eternal life. Kaya nga eternal eh. Eternity, walang simula, walang tapos. Temporary life yan, nakamit mo. Okay. So we must be assured of our salvation. Why? You cannot share what you do not have. Dapat sigurado ka na pagbalik ni Kristo. Kasama. Jill, halimbawa, bumalik si Kristo. Halimbawa ako si Kristo. Halimbawa, tatanungin kita. Jill, bigyan mo ako ng rason kung bakit kasama kita sa Panginoon. Napakadaig mo pa yung question and answer niya sa Miss Universe. I believe. Bigyan mo ako, Jill, ng rason kung bakit isasama kita sa langit. Pinakamagandang rason na alam ko according to the Bible. Lord, alam kong gagaling mo ako sa langit. Bakit? Naniniwala ako na matay pa para sa Amen. very personal. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, dahil yung isang pastor, dinigwira kong ligtas. God is between you and Jesus. Amen. So, tayo mga believers, yung kasalanan mo kahapon, ngayon at bukas, bayad na ni Kristo. Amen. Hindi na ulit mamamatay si Kristo para bayaran ulit yung kasalanan mo after 10 years. Sabi sa katabi mo, areglado ka na ni Kristo. Yun yung tinubos. Tama? Christ died once and for all. It is finished. Yung veil sa templo napunit for us to have a free access. Huwag mo nang ulit tahiin pa. Marami yung tinatahin pa. Kung walang pa yung ginawa ni Kristo, binada. Si Lord ang nagbigay ng kaligtasan. Yung tao gustong i-maintain yung kaligtasan. Hindi mo kaya i-maintain yung ginawa ni Lord. Siya yung mag-maintain yan. By the power of the Holy Spirit, you are guarded until the day of the redemption. Amen. Kung sa simula ligtas ka, sigurado ako sa dulo ligtas ka. Sabi sa Philippians 1 verse 6, being confident of this, that He who began a good work in you, He will complete it until Christ. Ano mang sinimulan sa iyo ng Diyos, siya yung magtatapos. Kaya sinabi ng Bible, I am the author and the finisher of your faith. Binayara yung kasalanan ng milyon ng kasalanan, 5 kasalanan mo, balik ka sa impyerno? Pwede gano'n. Na-born again ka? What God has done, no one can undo. Tinapos na ni Kristo. Temperes tayo. Huwag mo na simulan ulit. The blessed assurance. The blessed assurance. Natapos na ni Kristo. The
hindi na ako gagawa ng mabuti. Diyan ka nagkakamali. Gumagawa ka ng mabuti dahil ligtas ka. Amen. Pag mong babalik ka rin, malaki problema. Dalawa lang ang type ng religion sa mundo. By faith and by works. And you must have that first one, by faith. Amen. Ano na una kanina sa Exodus? Salvation or law? Salvation. Yes, yun din sa born again Christian. Salvation muna bago paggawa ng mabuti. Yung iba, gumagawa ng mabuti Para maligtas. Maligtas. Biblia. Ephesians 2:8-9, by the grace. Nauna sa'yo, yung technical to, para daw tayo makagawa ng magagandang gawa that is God prepared us in advance. Niligtas ka muna ni Lord bago ka makagawa ng for His glory. Palakpakan. Amen. So, 1 John 1:9, ito yung pag nag-confess tayo, patatawanan tayo ni Lord. Amen. Today, God is revealing us the seriousness of our sin. Seryoso ang kasalanan. Matindi yung kasalanan na nakita natin. Kung gaano ito kalala, our deepest need, and no other remedy but Jesus. Malala yung kasalanan. Gaano kalala? Kinailangan pa ni Kristo mamatay sa krus. He died for us. We must live for Him. Church, what a sacrifice Jesus has done for us. And as we enjoy the gift of salvation, we must share it to others. Ito na. Dapat hindi ka mapakali nung natanggap mo. Share mo sa iba. Share mo sa iba. Isipin mo, impyerno ka na punta ka langit. Kung meron kasi Smaita, nakita naman mamaya na sa airport ng Dubai may libreng PAL na flight pabalik ng Pilipinas. Libre. Hindi mo ba ipapamalitan? Siguro na magdamag kang tsa-tsa. Tama? Gumawa ka pa ng GC. Tama po ba? Eh nung nalaman mo nga na may libreng flight papuntang langit, ba't di mo pamalitan? Gumawa ka ng GC. Magagawa lang natin yan pag na-internalize natin yung gospel. Pag na-internalize natin, bibig natin yung gospel natin. Kasi kung yung gospel na magpapayaman ka pa rin, maraming madadala. Wala yung pinagkaiba sa networking. Ang sabi ni Paul, Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel. It's the power of God that saves. Magpapayaman si Satanas, nagpapayaman. Sabi kay Christ, sampahin mo ako. Lahat ng natatanan. Ito nagpayaman si Christ. Yes. Praise God. So mga kapatid, huwag kang papaya na wala kang mabahaginan. Amen. Amen. A blessed life without condemnation is worth to share to others. Yes. Yung hindi na, isipin mo, may hatol kang kamatayan ng Supreme Court ng Pilipinas. Isang araw na laman mo, may nag-areglo sa'yo. Hindi mo ba ipapamalitan? Malita kapatid? Hindi mo ba ipapamalita kapatid ng hatol sa'yo? Death sentence isang araw, lalaman mo na lang na mayroong umareglo sa'yo. At ang matindi nito, walang record. Hindi ka criminal, malinis. I will remember their sin no more. Wow. Ganon yung pagliligtas. Ganon yung pagpapawalang sa anak ng atin. Love does not keep record of wrongs. Tayo pag nagkasaang haba ng listahan. Pag nagligtas, pag naglinis, as white as the snow. Amen. Lord, we ask your anointing on this church. Spirit of more boldness to share the good news. Thank you. Isapamuhay niyo yung nanay. At ang nag-promise hindi si Pastor Aaron, si Pastor
Sa Great Commission, hindi na nag-utos si Jesus Christ. May promise sa dulo. I will never leave you nor forsake you until the end End of the earth. age. Siguro pag binigyan kasulat Pastor Paul ni Sheikh Al Nayan ng Abu Dhabi, hatid mo doon. Hindi, wala ka pang tulog, ihatid mo, no? Itong gospel ng King of Kings and the Lord of Lords. Bakit pa natin pinapalala? Gawin natin ang lahat. Gamitin natin ang lahat. May sasakyan ka, gamitin mo. May trabaho ka, gamitin mo. May pamilya ka, gamitin mo. Amen. Huwag mo hayaan na yung pagpapala nag-stack dyan sa hindi mo nagamit. Kapatid, ang buhay ng tao hindi nagtatapos sa pagpapala. It must be a tool and instrument para yung pagpapala magamit sa karya ng Diyos. God will supply all your needs. Ang ginagawa mo hindi para kay God, hindi kay puprovide ng Lord. Kung makikita mo, teach us how to pray. Ang sabi ni Lord, your kingdom come, will be done as it is in heaven. Pagkatapos yung pagkain, ang inuna ni Christ, kaharian na hindi inuna ni Christ yung pagkain, kaharian. Amen. So conclusion, praise the Lord. Ito yun. Yung kasalanan ni Adam, napunta sa akin. Ano? Okay ka na dyan, Brother Jay? Okay ka na dyan? Next is life. Is God unfair? Is God unfair? Yung kasalanan niya, dahil binigay ni Brother Jay, kaya si Brother Jay, papuntang impyerno. Kung unbeliever ka, walang bentang Diyos mo. Walang logic. Walang pag-ibig. Saan ang pag-ibig? Saan ang pag-ibig dyan? Nakita yung pag-ibig? Wala. Kasalanan ni Pagtay, bigay mo sa akin, tapos parusahan mo ako? Yung katrabaho kong lang absent, ako yung absent mo, babawasan mo sahod mo. Papayag ka? No. Ito, hindi lang sahod binawas. Impyerno, dinagdag. Is God unfair? Next is time. Eto, kasalanan ko. Nilagay kay Kristo. Ipasitan na lang. Okay ka na dito? Yes. Is God unfair? Is God unfair? Ito yung gospel. Ito yung gospel. Paunin niyo to sa pag-evangelize. And I'm sure ako. God used the principle of imputation. Imputation. Kanina in-impute sa atin yung kasalanan ni Adan. Para ma-realize natin na in-impute din natin yung kasalanan natin kay Kristo. Ibinuhos kay Kristo. At yung ginawang act of righteousness ni Kristo, ibinalik sa atin. Para tayo maging nakakasala ka pa rin, nakakasala. Pero pag tinignan ni Lord God the Father si Brother Jay, matuwid siya dahil kay Kristo, hindi dahil sa ginagawa mo, kapatid. Kasi kung titinan natin ating mga sarili, even we are Christians, napakasama pa rin. Okay lang sa'yo, sister? Ano ni sister? Ha? Next week, i-play it yung buhay mo. CCTV ng buhay mo for 1 week. Baka ikaw ang unang lumabas, ayaw mo makita. Bakit? Alam mo, napakasama. Lahat, iniisip. Yung CCTV nito nung langit, i-play dito. Sige ko, pastor ko, ikaw ang natatakbo. Baka i-cancel mo yung worship service. Tama. Ano? Kasama yan. But because of Jesus Christ, we have a righteousness. Siya yung ating Amen. Hallelujah. God treated him as if he were a sinner. Pinag si Jesus Christ na makasalan, nilati ko. Namatay. Though he was not,
Mahalagang malaman natin na yung kasalanan ay ikinarga sa Kanya. At hindi niya ito namana kay Adan. Tama? Yes. Ikinarga. Sa atin namana lang natin. Sa Kanya ikinarga yung kasalanan. At hindi lang yun. Tinanggap niya yung parusa ng kasalanan. Kahit hindi siya na naging kasalanan. His pure perfect nature was untouched by sin. He was treated guilty of our sins, even he committed none. 2 Corinthians 5 verse 21. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness. Paano mo mamaintain yung katwiran mo? Hindi mo magagawang matuloy. Yes. Anong pinakamadakilang kasalanan? Sinakakaanan. Ang pinakamadakilang kasalanan ay yung hindi mo pagawa ng pinakadakilang utos. Ano yung pinakadakilang utos? Love the Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your... Sino nakakagawa niyan? Magpragahan tayo. Sino nakakagawa niyan? Wala. Sabihin mo, i-maintain mo yung katwiran mo ng kaligtasan. You only the blood of Jesus, kung ano yung ginawa. He is our all, and all He is our righteousness. Only Jesus Christ alone. Kaya kailangan ng tao, Kristo. Hindi natin kaya pumunta ng langit, kaya yung langit ang bumaba. Amen. Amen. Hindi natin kaya dilikasan. Kung yung kaligtasan mo na yung 99.9% Christ, yung 0.1 sa yung impyerno, it must be 100% Jesus. Solos Christus. In Christ alone. Hallelujah. Sa mga nakikinig ngayong live, kapatid, kung hindi mo pa sinusuko Jesus ang iyong buhay, kung hindi mo pa pinagkakatiwala kay Lord, di mo pinapalandaran siya na matay 24 years ago para sa ikatutubos na iyong kasalanan. This is a time for you. Yes, sin is serious. But the good news is, Jesus is sincere to your salvation. Ulitin. Kung seryoso yung kasalanan, mas seryoso sa iyong kaligtasan. Amen. Gaano siya kaseryoso? Kinailangan niya ipadala ang kanyang bugtong na anak para ikaw ay maligtas. Ang tanong ngayon, naparusahan ba yung guilty? Is the guilty punished? Yes. Through our Lord. Jesus. Sino yung mga guilty? Tayo. Through our Lord Jesus. This is all. Serious is serious. Tumayo tayo lahat. Hallelujah. 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 Jesus. Thank you. Father. Let's give a minute. Give thanks to Jesus. Salamat, Jesus. Salamat. Salamat. Anong kami mga patay pa sa kasalanan, wala kayong magawa, gumawa ka ng paraan. Kami hiwalay sa'yo. Hinala. Jesus, hindi namin makakalimutan. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu. Yung gospel na narinig namin ngayong hapon, ang siyang mag-drive sa amin para ipahagi sa mga kaluluwa na nagkakaroon. Father, empower this church through your gospel. Let the gospel be preached into us. The true gospel of Jesus Christ. The true Christ crucified. Hallelujah.
you, Lord, for your will at that this afternoon. Thank you, Lord, for your powerful. Matalim, masakit, pero Lord, salamat. May tinutuwin mo. Pinapaalala mo. Na kung wala kang ginawa, wala kang ginawa. Lahat kami, kandidato o putang hindi. Pero dahil sa pagmamahal sa bawat isa, na may pinili mo para maabutin mo, Diyos, ang mga taong pinili mo. Yes, Lord. Father, we commit this afternoon. Not only acknowledge the gospel that we have heard this afternoon, must be applied in our lives, most especially in this church. Most especially in this church. Equip. Spirit of boldness be upon this church. Tasha, so, ang galing mo sila o Diyos sa mga kapurso nila o Lord, give them the urgency to share. Help them to deny themselves daily. To die on their own day, so that your Christ will be shared. Father, ano man ang kapabayaan namin sa mga nakaraang panahon. Sa mga panahon, pinili namin ang aming mga comfort zone at awa sa Diyos. Lord, thank you for this wonderful word of yours that empowers us that night. Yung goal mo sa amin. Hindi mo lang kami niligtas para tumambay, kundi niligtas mo kami, O Diyos, para marami din ang maligtas mo. Amen. Father, salamat, and we claim and we pray. In your time, not our time, in your will, not your will. Not our will. Magpupuno ito ng hallelujah. At ilipat sila sa mas malaking lugar, O Diyos. Mas malaking lugar, O Diyos, na kung saan pupunuin mo, nakakalo na Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Continue to protect us, respond, wisdom. Ingatan mo siya, discernment po. Katatagan, magtitiwala sa'yo. Hindi mo siya hihiwan. Thank you, Lord, for preparing this church for your great purpose in this place. Ganon din kay Pastoral. Thank you for her life. Bless her, strengthen her. Let her always support Pastor. At sa mga lingkod mo, andito nakita ko mga puso nila. Nakita ko, Lord. Paano mo ako? Hindi kaya yung mga panahon. Nakita ko naman. Kung ano-ano yung hilang. Pawis, oras, sakripisyo, Father God. Nakita ko na yun kung paano ito sa amin. Hallelujah, you are faithful, God. Father of the dead, you sister. Let us celebrate the 7th year. Your number almost. Padala ka ng maraming sana na makakalalig. Padala ka ng mga kaluluwa ka ng Father na ilalagay sa paanan ng Kristo. And we know in your word na wala ni isang lumapit kay Kristo na siya sa kanyang itinabuhay. Lord, reflect the love of Jesus Christ in the lives of your servants. Makita ang gospel sa kanilang buhay. Yung pag-ibig sa mga taong hindi kaibig-ibig. Yung pagpapanalangin sa mga kaluluwa ng denying themselves, sacrificing their efforts, their resources, all that they have. Remind them that comes from you alone.
Gamitin nila for your kingdom. And you have promised to them na sasamahan mo sila hanggang wakas. Sa iyong kapurihan, sa iyong karangalan, sa iyong kadagdagan, sa pangalan ng Jesus. Amen.